Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Isa sa mga topics ng channel ko yung proper riding gear. Okay. At isa sa sikat na riding gear ay yung riding jeans. Yung riding jeans kasi mas acceptable sa karamihan dahil hindi ganon ka weird ang pormahan. Kasi mukha pa rin siyang maong yung mga normal nating pantalon. Pero dahil siya ay riding jeans, meron siyang layers of protection. May nagtanong kasi sa akin kung okay lang daw ang riding jeans. Well, ito yung sagot ko. Okay lang ang riding jeans kung talagang yan ay riding jeans. At para masabi mo na riding jeans yan, katulad ng sinabi ko kanina, dapat meron niyang layers of protection. So hindi lang yung basta jeans yan na yung maong tapos nilagyan lang ng padding sa tuhod at saka sa balakang, tapos tatawagin mo ng riding jeans. Dalawa kasi yung kalaban natin sa pagsemplang. Una, yung abrasion o yung pagkiskis sa karsada. Yun yung nagpapalongganisa sa mga balat natin. Pag nag-slide tayo sa karsada, yung kiskis, yung friction dyan, yun yung uubo sa balat natin. And ang pangalawa, yung impact. Yung impact, yung syempre pagbagsak natin, pagtama natin sa sahig, yung puwersa nun, pwedeng bumali ng buto. Yan. So yun yung dalawa. Kaya nga merong mga armors, merong mga pads para yun sa impact. Diba? Sa tuhod, sa hips, yun yung madalas. Tapos ang iba pa, extended yung knee pad hanggang sa shin o hanggang sa yung buto sa binti. Yan. Ang problema sa karamihan sa riding jeans hanggang impact protection lang meron. Ang problema pa nga yung impact protection nila is very ordinary. Napaka-ordinaryo. Yung simpleng kumbaga level 1 lang. Baka nga hindi pa level 1 yung iba na impact protection. Basta nasabing may foam or may padding yung tuhod saka yung balakang. Pero anyway, kung may padding man yan at saka impact protection, ang kakulangan ng mga riding jeans is yung sapat na protection against abrasion o yung pagkiskis, yung pag-slide sa kalsada. Diba sabi nga natin, you dress for the slide. You don't dress for the ride, you dress for the slide. And you hope not to slide. So yung layers of protection ng riding jeans, kalimitan dyan yung mga high-end, merong Kevlar lining. Pero minsan, hindi naman kailangan Kevlar. Minsan, sapat na merong multiple layers. Merong inner layer, merong middle layer, merong outer layer. Yung outer layer, yung mismong jeans, which, believe me, in a split second, ubos yun. Tinesting na yan ni Ryan ng Fortnite. Kahit ano pang riding jeans yan, split second lang yan, ubos yan. Sa kiskis, sa pag-slide sa krasada. Buti sana kung ang bagsak o ang slide ay yung low speed slide lang. Hindi diba? Ang pinapaghandaan natin talaga yung halimbawang talagang mabilis o matindi yung slide. So yun yung dalawang layer, yun yung dalawang protection na meron dapat ang riding jeans, yung impact protection and anti-abrasion. Okay? Yung abrasion protection.
Kung ikukumpara mo yon sa ibang riding gear, tulad na halimbawa ng mga riding pants na yung mesh type. Yung mesh type naman, yon may impact protection rin yon, pero medyo kulang din yung kanyang anti-abrasion kasi hindi siya leather. Pero siya ay komportableng suotin dahil mesh type, hindi siya mainit, hindi siya mabanas. Ika nga sa amin sa Batangas. Ang talagang merong anti-abrasion yung mga leather. Pero sana tunay na leather, kasi pag peke rin yung leather, pag mga polyurethane leather type lang, yung synthetic leather lang, yan mauubos rin kaagad yun eh. Hindi kasing bilis ng mga jeans, pero hindi naman siya kasing tatag ng talagang tunay na leather, na talagang kahit ikis-kis mo ng, di ba nakikita niyo yung mga nasa racing, alam ba, World Superbikes and MotoGP, di ba, lumalaglag sila sa motor nila at 300 kilometers per hour. Grabe, kung naka normal na jeans ka lang noon, t-shirt, saka ano baka ubos hanggang buto ang ano mo, ang laman mo. 300 kilometers per hour. Pero yung suit nila, yung mga riding, yung mga suit nila, racing suit nila, leather 'yon. 'Di ba? Hindi na uubos. Pwede pang nagagamit pa nga nila pag bumabalik sila sa backup bike nila eh. But anyway, ayan. So, yun lang. Pagpipili tayo ng riding jeans, tingnan lang natin kung at least man lang merong anti-abrasion, kasi yung anti-impact okay na ako dun eh. Pero sana mas maganda yung anti-impact kahit man lang level 1. Level 1 man lang sana, para naman kahit paano maganda yung rating. Kasi baka mamaya foam lang talaga yan or styrol baka padding lang yan, pero pag bumagsak ka na hindi ka naman maprotektahan, so gumastos ka lang ng para sa wala. Ayun lang. Ang kalaban natin sa pagsusuot ng proper riding gear yung mindset, yung mentality na naku, hindi naman komportable ang suotin ng mga riding gears, mainit yan, mabigat, naku mahal yan, ginto, wala akong pambili niyan. Isipin na lang natin ano yun, kaya binuo ang mga riding gears is for protection. Hindi yan hindi yan for comfort, hindi yan for fashion, hindi yan para pumorma. For protection talaga yan. Maswerte na lang tayo kasi may mga kumpanya na gumagawa ng riding gears na hinahanapan nila ng paraan kung paano magiging comfortable and fashionable yung mga riding gears, para naman maengganyo tayong magsuot. Pero para sa akin, sapat ng dahilan para sa akin ang isipin na it's for protection. Wala na akong pakialam sa itsura niyan, sa kulay niyan. I'm all for protection. Yun nga lang, sana mura, sana affordable, kasi wala akong pambili ng mga mamahalin. But anyway, that's my problem. Poor man's problem. O tara, akyat tayo.